Ako nakilala ko si Tatay Dong 2007. Nagkita kami noong binuo ang municipal chapter ng Sarangga Alabel sa anak ng bayan noon, anak ng bayan. Anak bayan party list pala. Anak bayan party list unang party list ng mga kabataan. Sa lokal, may organisasyon sa lokal ang anak ng bayan. Si Tatay Dong ay siya ang chairman ng anak bayan Alabel. Doon ko siya nakilala. At mga ilang taon, hindi ko alam na si Tatay Dong pala ay pumasok sa Kalihukan. Sa Kilusan pala, sorry. Kilusan, nagkita din kami 2004 dun sa area ng Malapatan. Una-una nag-RI siya, integration. Nag-RI, revolutionaryong integration ng mga kabataan. Nakilala ko siya dun, nagiging aktibo siya. Simpleng tao, hindi ko ma-explain kung ano talaga ang ni tatay kasi sa amin nakilala namin siya bilang tatay. Lahat ng aming mga problema sa pamilya, problema sa personal, talagang doon kami magsusumbong sa kanya. Siya kasi mapagmahal na tao, simpleng tao, hindi siya karbuso na tao, madaling malapitan sa actual. At hindi siya matanda, tinatawag niyo lang siyang Tatay Dong, di ba? Batang-bata siya, pero sige, tuloy. Nakilala ko siya. Mabait talaga si Tatay Dong, kaya noong siya ay naging kalihiman ng Tala, siya ang halimbawa sa Waiteria, pinatawag niya kami. Lahat may mga tasking na siya, pinatawag niya ang Waiteria, pumunta kami. Talagang parang barkada namin siya. Hindi namin siya tinuturing na mas mataas pa siya sa amin dahil nasa sa higher na posisyon, siya ang kalihim. Pero sa kanya nakita namin ang pinakamagandang loob, mapagkumbaba na tao, maalalahanin, lahat nakita namin sa kanya. Kaya kung sa kanya kahit wala na siya, kinikilala namin siya, nabayani namin si Tatay Dong. Sige, para sa akin, ikwento ko muna kung bakit siya naging tatay. Naging tatay ng lahat. Sa loob ng Kilusan, pati na malamasa, pati na matatanda, tatay ang tawag kay kasama ito. Since 2004, yung nabuo ang municipal chapter na anak ng bayan sa Alabel, naging siya yung naging chairman namin. Kami ang mga membro ng anak ng bayan sa municipal chapter ng Alabel. Nakita namin ang leadership na Tatay Dong na siya yung nangunguna sa mga gawain, siya yung nagbibigay aral at nagpapamulat sa amin kung ano na ang sitwasyon ng kabataan. Parang in the middle of 2004 election, ang nangyari, nagkasakit si Tatay Dong, si kasamang Dong. Nagkasakit siya, hindi siya makalakad, hindi makatayo. At lumalaki ang kanyang paa.
kahit pantalon niya, kahit sopa niya, hindi niya masuot. Kaya, naging tatay si Dong kasi sa loob ng 3 buwan na sa loob ng opisina ng anak ng bayan, naging ano siya, doon namin tinawag na siya, doon ang tawag namin, Rodil, tinawag na namin siyang tatay kasi hindi na siya makalakad. Yun. Hanggang pagkatapos ng 2004 election, nag-ano na kami. Nagpaiwan ako sa Anagil, si Tatay Dong, naki-assign doon sa Makinana na Cotabato. Kasi siya yung parang inaguno doon kasi kulang ng tao para sa pag-organize ng mga magsasaka at manggagawang bukid doon sa Makinana. Hindi namin alam sa loob ng 3 taon na hindi namin pagkikita, pero sa isang gawain lang, nalaman na lang namin na si Tatay Dong pala ay naging kasaki na ng pinusan noong 2007. Nalaman namin na naging squad leader na siya ng 171. Parang lawin ata ang tawag noon. Masda. Pagkatapos, yun, kapag bababa siya, lahat po ng kasama namin, nung nakanigal pa Tatay Dong, iniipon niya. Binibigyan kami ng mga pag-aaral, pagmumulat. Ang tawag namin doon ay MTKRT hanggang naging pagita. No? Ganun. Ang ano kasi ni Tatay Dong, iba siya magdala ng tao. Hindi siya yung irespeto nyo ako dahil commander ako. Irespeto nyo ako dahil mas mataas ang posisyon ko. Irespeto nyo ako dahil NPA ako. Hindi yan ugali ni Tatay Dong. Ang ugali kasi ni Tatay Dong, wala lang, panakaibigan, panakawa, kung usapang bata, marunong siya makisama. Kung seryoso na usapan, seryoso din. Saka naging 2014, naging kanihim. Nata si, 2014, naging kanihim na si Tatay sa 21. Yun, ganun pa rin. Walang pinagbago kung ano ang ugali ng Tatay Dong. Hanggang sa lahat ng mga gawain niya, sa lahat ng mga pag-utos sa pinusan, lahat ng problema niya, lalo na sa nag-night niya noon, sa una niyang asawa, ako ang mas nakakaalam. Kasi yung kinasal sila sa loob ng pinusan, 2010 ata, diba? Kinasal si Tatay Dong 2010 sa una niyang naging asawa. Ako at saka ang kuya ni Tatay Dong ang pumunta doon sa Mount 74 sa Namanir sa sakop na ata ng Columbio. Ang Namanir Kuntang Ugarat. Kami yun, ako. Isa din ako. At saka hanggang lahat. Kung ano problema ko, sa kanya ko sinasabi.
kung ano problema niya sa akin na sinasabi. Hanggang sa lahat ng mga gawain sa loob ng pinusan, sa akin inaano ni Tatay Dong, lalong-lalo nung usaping security. Basta mga ang mga kasama na, lalong-lalo na mga kasama may sakit, sa akin talaga ito nagkakatiwala ni Tatay Dong ang mga seguridad ng usapin. Lalong-lalo na sa mga sa ibang gawain na usaping militar. Napapasinikip ng mga bala, mga baril. Sa akin yan inaano ni Tatay Dong. Hanggang sa nung nagkaproblema sa Tatay Dong sa kanyang asawa, sa tusing, nagkahiwalay. Pero sa Tatay Dong walang pinagbago. Kung ano yung ugali niya noon, hanggang may problema sa personal, hanggang nagkahiwalay sila ng kanyang asawa, ganun pa rin. Walang pinagbago. Makikita mo kasi kung mabigat na problema ng Tatay Dong, isa na ang ginagawa niya, magdaraha. Magdaraha. Parang lang, pampawala lang sa problema. Yun yung talaga ginagawa niya ko. Wala nang iba. Magdaraha. Ang kasama niya, kami din. Kami din yung nalaro ng daraha. Ang kalihim ba katulad ni Tatay Dong, nasa bundok o nanday sa baba? Nasa bundok ko. So, nasa bundok ka rin pala. Yung may time doon sir na gumaga siya dahil siya yung inaasahan ng mga kasama na ng pinansyal. Para madali na ang contact nila sa mga aliado, sa mga contact ng Tatay Dong na mga negosyante. Kasi kung sa bundok, mahirapan ang signal. Kaya bumababa talaga siya dito. Yun. Kapag nandito si Tatay Dong sa baba, ako palagi yung naka-alalay talaga sa kanya. Hindi kasi katulad ni Lorna, sa inyo, si Lorna, ikaw yung pinakatalagang matagal na and then napaluha ka ng kaunti, kinukwento mo kanina. Kasi parang ikinukwento natin kasi yung buhay ni Tatay Dong, hindi lang dahil naging bayani nyo siya sa loob, pero naging bayani kasi siya ng masa dito. Na ano yung quality ano ba yung mga qualities na isang leader na bawat organisasyon kasi hindi nagtatagal yung isang organisasyon kundi yung mga leader nila ay yung kahanga-hanga ba, di ba? So sige nga Lorna. Sige sa pagkilala ko kay Tatay, kaya masasabi namin siyang bayani namin, una-una sa kanyang attitude, mabait, matalino sa lahat ng mga gawaing militar, politika, mas matalino si Tatay Dong. Malinis talaga ang lahat ng mga gawain niya. At sa kanyang personal, una-una kaya hinahanga siya ng masa, mga kasama. Mas uunahin niya ang kapakanan ng sambayanan kaysa kanyang sarili. Na nasa parts, kahit lang sa pinakamaliit na bagay yung pagkain. Iba kasi, siyempre kung commander ka, may mga masasarap na pagkain. Halimbawa, kung sa bundok, minsan makikita natin, ang iba, ang ulam nila biflop, samantala ang iba, gulay. Pero si Tatay Dong, kung ano ang kinain ng mga kasama niya, kung gulay talaga ang sa kanya. Sa kanyang pananamit, makikita mo rin sa kanya na hindi siya na tao. Simpleng panamit, kung ano ang damit ng mga kasamahan niya, mga elemento, ganun din ang kanyang damit. Hindi siya marangyang tao.
kung ikumpara natin sa ibang mga leader na nakilala rin namin. So, iba kasi siya, iba si Tatay Dong. Sa pagkain, pamilya, minsan magkakaproblema ang pamilya, ang kanyang anak mismo magkasakit. Tinawag namin siya, tatay, may sakit ang bata. Anong sinasabi niya? Sige, mag-produce lang kayo dyan. Maghanap lang kayo ng pera para may ipadala. Iba kasi kung sa ibang mga leader yan, siyempre, uunahin talaga niya ang kanyang pamilya. Pero si Tatay Dong, ang pagkilala namin sa kanya, hindi siya ganun na tao. Mas uunahin talaga niya ang interest ng mamamayan kaysa sa pamilya, kaysa sa mga kapatid, pamilya niya, siya mismong pamilya. Talagang interest talaga ng masa ang uunahin niya. Kaya matatawag namin siyang bayani ng masa at bayani ng sambayanan si Tatay Dong. Kaya pag nabanggit namin ang pangalan niya, hindi talaga namin mapigilan. Alam mo, talagang maano kami, matats sa kanyang pag-uugali, sa kanyang leadership. Makita namin ang matinong tao, magandang namumuno. Siyempre, iba kasi ang namumuno sa atin, iba sa sa red. Kung dito yan sa hanay ng gobyerno, talagang idol siguro ng sambayanan si Tatay Dong kung siya talaga ang namuno. Pero siyempre iba, yan, kilusan, kaaway ng gobyerno ang namin. Talagang hindi natin maano. Pero para sa amin, siyempre si Tatay Dong, bayani namin siya. Bayani ng taong bayan, bayani ng masa, at bayani ng lahat, lalong-lalo na sa Sarangani. Sandali ngayon ko lang muna. Anong true name ni Tatay Dong? Rodel Ñipis. Rodel Ñipis na kapatid ni PFC Adonis Ñipis na lumuluhan ng kaunti si Lorna kasi namatay si Tatay Dong sa ambush na nandun silang tatlong magkakapatid. Pero paano mo ang pagkakilala mo sa iyong kapatid na si Tatay Dong nung lumalaki kayo? Sa akin, bilang isang kapatid ni Dong o Tatay Dong na tawag ng mga tao sa bundok o sa kasamahan namin. Bali kaming dalawa mula pagkabata hanggang umabot ako sa edad na 18 years old. Hindi kami masyadong nagsama kasi si Dong kasi ang pagkakaalam ko nagtatrabaho yan siya noon sa isang radio station, naging DJ. Kaya hindi kami masyadong nagsama ni Tatay Dong. Nagsama lang kami ni Tatay Dong 2014 na ng taon. Kasi nagbalik na ako dito sa iniwanan kong prom. At saka nandito din man siya. Nagsama kami. Sa pagkakilala ko sa kapatid ko, simple lang naman yung ugali niya. Madaling lapitan, madaling kausap. Tapos mas inuuna niya yung kapakanan ng mga tao sa area at saka yung mga kasama namin sa bundok. Tapos matapang na tao kasi umaharap din siya sa mga laban. Panahon kung may operasyon yung kasundaluhan doon sa bundok. Hindi kami masyadong close kasi sa aming magkakapatid, kami yung parang may nag-i-spark yung namin ba, yung parang meron kaming tunggaliang dalawa. Kasi si Dong kasi, pagkakilala ko kay Dong, matalinong tao, masarap kausap. Tapos ako, parang maiirita ako pag panahon kung mataas na yung usapan tapos wala namang gusto ko
gusto ko sa akin, gusto ko talaga yung parang abantik agad ba? Si Dong kasi, si Dong kasi, iwan ko sa kanya, bakit niya napaamo yung mga tao sa area? Hindi man siya katribo, pero kung magsalita siya, parang katribo na rin. Yung ugali niya, mabilis niyang pakisamahan yung mga tao sa bundok kaysa sa akin. Alam naman ng mga kasama ko kahit sila dito. Hindi kami masyadong close. Pero kung sa akin personal, bayani siya sa akin kasi meron naman siyang nag-contribute noon sa area na ginagalawan namin. Si Dong kasi 2014 nagdual task na kasi yan si Dong. Siya yung CEO, siya din yung PO. Naging DPUSIC na siya sir sa area. Pwede pala yun. Yes sir. Unang kasi Kulang ng tao sir, tapos yung kalibre ng mga kadre sir, hindi gaanong sir ba, qualify. Kaya siya yung nag-act sir. Bali 2014, 15, 16 hanggang 17 siya yung nag-dual task sir. Nag-DPUSIC siya, CEO at saka PO. Ng front o ng isang SRC sir. Ng SRC? Ng Tala. Lorna, ikwento nyo nga yung istruktura muna. Nasaan si Tatay Dong sa istruktura na yon? O ikaw na, ikwento mo lang. Si Dong, siya yung kung sa read area sa Tala, siya yung pinaka taas. Pero may tinatawag kasi kami diyan na tatlong kalihim. Siya yung DPUSIC, first kalihim at saka second kalihim. Pero siya yung nasa tuktok. Ano nga ulit yung Tala? Ano nga ulit yung area na covered niya para... Yung Tala sir, yun yung Davao Occidental at saka Sarangani sir. Particular sa Sarangani sir, Malongon, Alabil, Malapatan, Glan. Yan yung sir, yung Jimam sir, Jimam. At saka buong Davao Occidental sir. Malita, Santa Maria, Don Marcelino, at saka Jose Abad Santos sir. Yan yung Tanggali Latian Ridge sir. Tapos kami na yung sa baba sir. Yung tatlong kalihim sir. Yun yung mga reserba niya sir. Kung halimbawa sir nawala siya sir, sila yung mag-acting doon sa area sir na magkalihim. Yung second kalihim, first kalihim niya sir, yun yung si sir, yung pinakita ko kahapon sa'yo sir. Yung nadakip doon sa Agusan sir. Tapos yung second kalihim sir, yun yung si Joey sir. Kasi wala naman kasing katulad yung organisasyon na yun. Pero kung sa military kasi, 1-star general si Tatay Dong. Kaya nga sir, parang yung ganon, di ba? 2018 sir, pinapunta kami, in-invite kami sa Ismincom sir. Kasi nandun man si Digong nun sir, Presidente Digong sir. Sinabihan siya ni former President sir na ikaw yung pinakabatang nakilala kong commander. Ilang taon siya nun? 35 years old. So ibig sabihin, Lorna, tinatatay Dong nyo siya na... Kahit saan ka pumunta dito na area sir. Tinatatay Dong siya. Lagyan ko lang sir ng 1% na hindi nakakilala siya sa kanya sir. Pagpasok mo dito sa Tala sir, pag magbanggit ka sino si Tatay Dong, sasagutin ka ng mga tao dito sir. Kasi di ba? Yan yung sa akin sir, yung hindi kasi kami sir, hindi kami masyadong close ni Tatay Dong, pero magkasama kami sir. Kasi under ka niya. Kaya hindi sir, hindi sa ganun sir na under niya ako sir. Sa blood, sa amin. Iwan ko sir, sa aming dalawa lang man sir. Hindi kami sir ba, hindi mag-spark talaga kami dalawa sir. Hindi kami magkasundo sir. Ikaw puro giyera. Siya medyo kalmado. Sabi mo champion siya ng dama. Yes sir, siya yung pambato noon sir, yung estudyante pa siya sir. Siya yung pambato dito sa Alabil sir, sa dama sir.
Tapos siya yung tinatawag dito ni Gobernur, sir, na mathematician na tao, sir. Si Tatay Dong. Hindi kasi sa tinagal-tagal kasi ng insurhensya natin, marami kasing tumatatak na pangalan ng mga leader. Of course, Parago, so nakilala siya sa medyo mabibigat na gawain sa Davao. Kauris, namatay na rin. Ngayong taon lang namatay si Maria Malaya. Roger ng Quezon, matagal na. Pero kasi ito sa unang pagkakataon halos nilalabas nyo lang yung isang pangalan ng Tatay Dong na legend nyo dito sa Sarangani at Davao Occidental kasi parang ngayon lang lumalabas na na-inspire yung mga tao kaya nagtagal yung revolution din dito. Di ba? Kaya ikaw, 460 yung tao mo. Yung tao na 460, sir, tao yun ni Tatay Dong, sir. Tapos yung si Tatay Dong, sir, nag-leave man, sir, 2017, sir. Kaya sila, ang sabi niya sa akin, sir, ikamada mo yung pwersa mo dyan. Di ako sir, acting battalion commander sa 464. Na, ganong kadami na. Nagtagal yung... Kasi kaya tayo nag-uusap ng white area, red area, paano ba yung suportahan, paano yung masa. Kasi yung 464 napakalaking puwersa na kami sa military, military ka na ngayon, ang hirap pababain, ang hirap. Di ba? Iba yung ibang level and then kung walang kasing ganun na leader, na kalibre ng leader, madali mabuwag eh. Sige, Lorna. Anong masabi mo doon? Sa akin, siyempre, pag ikaw ang isang tunay na leader, kahit ilang libo pa yan, ilang libong pwersa ang mga members mo, talagang kayanin mo. Kung kaya talagang hinahanga namin si Tatay Dong dahil sa galing, talino at leadership niya, kaya nagawa niya, nagiging napaamon niya ang kanyang mga elemento, mga members niya, at hindi siya na tao, simpleng tao, madaling lapitan, kaya tumagal ang kilusan dito sa Sarangani dahil sa kanyang leadership. Maraming mga nakilala naming mga dating mga leader sa kilusan, pero siyempre sa bawat leader talagang may hinahanga, may mas kumbaga kung sa hindi naman i-compare natin ang lahat ng mga leader, basta leader magaling ka. Kung ikaw ay leader, magaling ka talaga, pero siyempre sa atin lang kaya namin siyang hinahanga at kinikilala na bayani. Siyempre nasa kanya ang lahat ng mga katangian na makikita natin na siya talagang matalinong leader. Kaya kung sa amin, nakita talaga namin sa kay Tatay Dong ang totoong leader ng kilusan. Kaya ilang dekada nagiging mas malawak ang area, mas malawak ang pwersa, lalong-lalo na sa masa dahil sa kanyang leader. Yan ang second episode ng 3 key leaders dito sa Tala.